Ngayong araw ngay naka-day off na naman ako. And as usual, magja-jogging na naman ako. Kaya samahan niyo ako mga badi. Araw nga pala ng Sabado ngayon mga badi. It's around 5 in the afternoon na din. Kasagsagan kasi ng summer dito sa Saudi Arabia mga badi. Kaya mas mahaba yung araw kaysa sa gabi. Minsan nga, alas 7 na ng gabi, may liwanag pa. Sa mga oras nga ito, napakaganda ng sunset dito. Madalas din ako tumambay dito sa may basketball court mga badi. Yung area na kasi na to ang parang naging playground ko for almost 5 years. Kaya kung taga dito kayo sa Dammam, Saudi Arabia, wag kayo magtataka kung someday makapunta kayo dito sa may Cornets tapos makikita niyo akong tumatakbo-takbo ako dito. Madalas din akong tumambay dito kahit hindi ako nagja-jogging. Tumatambay ako dito kasi napaka-fresh ng hangin dito. Aside from that, marami din naglalaro ng mga Filipinos sa basketball court dito. Kaya nalilibang din akong manood doon. At saka ito na yung naging routine ng buhay ko. Parang hindi ko na maiiwasan to. Nangihina kasi ako pagka ilang araw na akong hindi nakakatakbo. Then pagkatapos ng tumambay dito, umuwi na din naman ako sa bahay. Kasi magluluto ako ng munggo. Ewan ko kung anong tawag dito sa Tagalog. Basta sa Bisaya, munggos. Tapos pagka bumibili pala ako ng munggos, ang binibili ko yung split green munggos kasi madali lang yun sa pakuluan. Hindi mo na rin siya kailangan ibabad sa hot water kasi kailangan mo na lang siyang pakuluan ng 20 to 30 minutes tapos malambot na. And one of the fact about me, hindi ako kumakain neto back then. Naalala ko nung grade school pa lang ako, pagka nagluluto si mama ng ganito, hindi ako kumakain. Ayaw ko kasi nung amoy niya tapos hindi rin ako mahilig magsabaw nung bata pa ako. Yung point na pag kumakain ako, gusto ko yung kanin ko sobrang dry. But that was back then. Then nung namuhay na ako bilang independent sa Cebu City, oh by the way mga badi, ito nga pala yung nabili ko sa Luyot nung nakaraang vlog natin. Tapos yung ibang nagluluto ng munggo, hindi sila naglalagay ng luya. Pero ako, I really love the smell of ginger. So ayun na nga mga badi, nung nasa Cebu City ako, wala akong ibang choice minsan sa mga karinderya. Minsan munggo lang yung afford ko sa ulam sa karinderya, kaya yun na lang yung inuulam ko kahit hindi ko masyadong gusto. Believe me, when you were living independently, sobrang daming certain things na ayaw mo pero maisusubo mo na lang. Like wala kang parents dito, wala kang maaasahan. Tapos matututo ka na lang maging practical sa lahat ng bagay. Kasi magmamature ka na at wala kang ibang choice. It's either mag-iinarte ka ngayon tapos magugutom ka in the next day, which is hindi ako yun. Hindi ako kuripot when it comes to food pero I had a limit for all the things. Ayoko kasi dumating sa point na mauubusan ako ng pera tapos manghihiram ako kasi hindi ko kayang manghiram ng pera. Not unless kung life na yung pag-uusapan. Pagkatapos ko nga pala ihanda lahat ng mga sangkap, it's time na para mag-gisa. Isa ito sa mga ulam na sobrang dali lang lutuin mga badi. Kasi palalambutin mo lang yung munggo tapos magigisa ka ng mga sangkap. And yes mga badi, alam niyo bang walang nagturo sa akin magluto? Lahat ng mga niluluto ko, sariling putahe ko lang at saka sariling observation ko lang doon sa mga nakikita kong nagluluto neto. And after all, ako naman yung masusunod sa lasa na niluluto ko eh. Kagaya netong munggo na ito, karamihan ay mas preferred nila na maglalagay sila ng piniritong isda. Or yung iba naman, mas gusto nila naglalagay sila ng mga dilis o di kaya chicharon. Pero ako gusto ko yung plain lang talaga. Yung iba naman, karamihan gusto nila yung ginataang munggo. Ako naman ayaw ko naglalagay ng gata sa munggo. Gusto ko talaga yung ginigisa lang, yung like this. And believe me, pagka natikman mo yung munggo ko na to, baka hindi mo na ako iwan. Huy, baka isam yan. Sa totoo lang mga badi, kaya pinapractice ko yung cooking skills ko. Kasi gusto ko, pagka dumating na yung karapat-dapat na tao para sa akin, maipagluluto ko siya. At saka gusto ko yung ma-experience yung habang nagluluto ka, may nakaakap sa likod mo. Huy, baka isam yan. Minsan nga nasasabi ko na ano naman silbi nitong talent ko sa pagluluto kung habang nagluluto ako, wala naman nakaakap sa aking likuran. Huy, ang sarap kaya sa pakiramdam na may pinagluluto kang tao tapos nasasarapan siya, di ba? Tapos pagkatapos niyang kainin yung luto mo, siya naman yung lalamutakin mo. Huy, baka isam yan. Pero tingnan mo nga naman yung munggos ko. Sino ba naman yung hindi mapapaungol dito pagka natikman mo ito? Hindi naman sa pagyayabang mga badi, pero masasabi ko sa sarili ko na isa ako sa mga content creator na magagaling magluto. Yung mga content creator na yan, sina Bite King at saka sina Miss Cynthia, nako, baka pagka tinapat mo ako sa kanila, ako yung pangatlo. Pero joke lang mga badi ha, baka i-bash nyo ako. At saka idol ko talaga yung dalawa na yun, si Bite King at saka si Miss Cynthia. Kabilang sila sa mga content creator na tinitingala ko. And I'm really hoping to meet them in person. By the way mga badi, kumakain na nga pala ako sa mga oras na ito. And as usual, hindi talaga nababago yung timpla ko sa munggo. Ito ay para sa akin lang naman mga badi ha. Feeling ko lahat na niluluto ko, meron talagang signature na lasa. Hindi naman sa pagyayabang mga badi ha, pero marami na akong natikman na luto ng munggo. Pero mangilan-ilan lang sa kanila talaga yung masasabi ko na masarap. After ko nga kumain, syempre kalbaryo na maghuhugas na ng plato. Naligo na din ako at hindi ko na rin pinakita. Baka i-bash nyo naman ako eh. Mag-aanong oras na din to kaya kailangan ko na din maghanda para matulog. Kasi may pasok pa ako inabukasan. Ganun naman talaga yung
yung buhay dito sa abroad eh. Isang araw na day off, tapos kinabukasan, papasok ka na naman ng maaga. It's a life cycle, paulit-ulit lang. Buti na nga lang sa akin kasi natutunan kong mag-vlog. At least kahit papano, mayroon naman na isisingit sa routine ng buhay ko dito sa Saudi Arabia. If you were gonna ask me, what is the benefits of doing this? Unang-una, I can communicate with you guys. Pangalawa, it's a privilege for me na makakilala ako ng iba't ibang tao. Can you imagine, I'm just a simple person, pero sa maliliit na ginagawa ko, mayroon akong napapasaya. Kaya thank you sa inyo mga buddy, kung hindi dahil sa inyo, wala naman ako dito eh. Araw-araw kong ipagpapasalamat to sa inyo. Alam ko thanks is not enough, pero soon, magiging sapat din.